Classmate! 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 Ikaw ang... Ikaw? Ikaw ang bida! Ikaw ang bida. Ikaw ang bida! Hello? 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 Check, mic, check. Testing, testing. Bakit ganun ka? Ayan, oo. Medyo wala kami narinig sa mic through our headset. Ayan, pero okay lang, no? Okay lang. Oh, yay! Good morning, Adamson! Ayan, good morning, good morning! Oh, good morning, good morning. Kasama nyo ngayon dito sa Adamson University sa Falcon Radio. Ayan, ang napapakinggan nyo sa 101.1 Yes FM para Hayahay! Ayan, ako po si Lala Banderas. At ako naman si Rico Panyero. At syempre kami ang... Partners! Ayan. Oo, grabe, no? Alam mo, natutuwa ako, no? Bakit? Kasi sobrang feeling na feeling natin talaga dito, partner, eh. Sobrang sikat na sikat tayo. Kanina nga, habang nag-walk tayo dun sa may bridge. Ay, naku, partner, meron ako nagre-rehearsal. Oo. Dahil daw mass-com students or broad-com students na kasama natin ngayon, partner, to actually learn from us. Yung mga small talk points lang natin, yung mga small na ginagawa natin sa radio. Yan. Ayan, oh, isa lang yung mababanggit natin sa kanila kapag may gusto sila matutunan sa atin. Good luck. Kayo na po bahala, mag-extra ka. Kayo na bahala, pero we will try our best. Ayan, kasi gusto rin namin na meron kayong matutunan. Kasi alam ko dito sa Adamson, partner, kasi dito ako graduate eh. Yun. Marami sa amin gusto mag-DJ. Oh, anong year yan? 2005. Bastos ka eh. no? Yan. Partner, syempre gusto nila malaman paano ka nag-start bilang isa kang Adamsonian, paano Oh, ka bale, pumasok ng law. before kami nag-meet ni Lala Banderas, di ba lahat tayo, mga Adamsonia, meron tayong OJT. Bali, year 2004, nag-start ako ng OJT sa radio, sa Love Radio. Ayan, bali, meron akong 50 hours dun sa Adamson, kasi sa Love Radio, kasi before, yung OJT ay 50 hours sa print, 50 hours sa TV, 50 hours sa radio, 50 hours sa public relation, then 50 hours sa advertising. So yun, yung kinonsume yung 50 hours ko sa Love Radio, saka PR. Kasi meron silang Aliwan Fiesta. So 100 hours ako doon. Tapos yun, nagustuhan ko yung environment. Then nung 2005, nagkaroon ng hiring, nag-audition ako. Ayun. Ay, nauto ko sila. Ay, ayun, nakapasok ako. Ay, nako, nakakatawa isipin dahil it's a beautiful day. Ano ba, no? Beautiful sunshine Ay, here okay sa na ba yan, Adamson. papi? Okay na. Sige. Hi, ako si Rico Panyero. Ayan, syempre ako si Lala Banderas. Kami sa Yes FM 101.1. Kami yung Partners. partners. Ilang years na po kayong nag-work sa radio station? Ako, 8 years. Ako going 2 years. So, bago-bago pa po kayo ngayon sa... Bago-bago ako. Saka si Rico ang mentor ko. Siya, lahat na natutunan ko sa radio, lahat ng techniques, lahat ng on-air rules and do's and don'ts sa kanya kayo natutunan. So, kamusta naman po ang pagiging DJ? Hindi naman po ba mahirap? Or kayo po bilang baguhan po medyo dyan sa industriya, hindi po ba kayo nahihirapan? Hindi, masaya siya eh. Kumbaga, when you are doing something that you enjoy, it's never hard. It's challenging, but it's never hard. So, with Rico, he made everything a little much easier kasi para sa akin to bear. Kasi dealing with a partner, it means half of the job na mag-iisip ka, half of the job na gagawin mo yung do's and don'ts pagdating sa mga technicalities. And aside from that, it's as if kasi talaga nakikipag-converse lang ako with a friend on air. So, hindi naman ikaw. Kasi once na nag-enjoy ka kasi sa ginagawa mo, hindi mo mafe-feel na nahihirapan ka. So, one of the important things na dapat mong malaman kapag nagkatrabaho ka. You should enjoy what you're doing. So, kapag nag-enjoy ka, like, entertainment kasi yung pag-DJ eh. So, sabi niya, hindi ka ba nababagot yan? Puro kanta? Hindi. Masaya siya. Tsaka, usually, yung mahirap lang din yung topics. Yung mga topics na, ano ba yung ano ba yung mga bagay na gustong mapakinggan ng mga listeners namin. So, minsan doon kami nag-iisip, minsan nag-brainstorming pa kami ni Lala and even the whole team sa YesFM para malaman namin kung ano yung gusto ng mga nakikinig sa amin. Kasi kami naman, hindi naman namin yung gusto namin lang dapat yung isipin eh. Dapat yung mga listeners namin. Bilang, kung hindi po kayo DJ ngayon, ano po kayo ngayon? Ako, malamang sa alamang teacher ako. I really wanted
to teach. Saka nung mag-jump kasi ako pa DJ, open pa yung school namin to adapt ng kahit wala ka pang masteran, basta fresh grad ka, na trainee for faculty. But now, baka ganun ako. In short. Ikaw? Ako? Artist. Oo, artista kasi. Malamang siya yung hardinero. Hardinera ba? Pero siguro iniisip ko, baka nasa office or cook siguro. Oo, kasi gusto ko kasi mag-office. May cook. Kusinero, gano'n. Ay, siguro, chef siguro, or kung, ayun siguro, mga gano'n. Yeah. Office. Ito po, pinakahuli. Advice po para sa mga estudyanteng gusto maging katulad niyo po. Advice ko lang, coming on my end, being a DJ is not that all fun and all fame. Yan, hindi naman ganun. Kasi, unlike us sa TV, we are not seen. We are only heard. So, the only avenue para mag-reach kami ng fame is yung social networking sites, or if we are really good at doing what we do. Pero, sa lahat ng mga ngarap maging DJ, huwag nyo i-close yung sarili nyo. Kahit saan namang profession nyo, huwag nyo i-box yung sarili nyo sa certain profession. If you wanna be successful, dapat flexible ka. Dapat diverse yung alam mong gawin. So, pag nawala sa yung isang avenue na to, you could always shift into another one. Kasi pag binox mo yung sarili mo sa, ito lang ang gusto kong marating, wala na akong gustong gawin, kundi ito lang. Oh, yes, it's a goal, it's a mindset, pero pag hindi kasi, yung expectations mo, mapapall ng sobrang lalim na hindi mo nakakayanin lumaban. So, always think of another way to be successful, if that's how it is. And if you want to be a radio personality, practice. Oo, kasi doon naman lahat nag-start yan eh. Pagiging a fan ng isang radio station, di ba kapag fan ka, gusto mo tumawag, gusto mo maging siya, minsan nagpa-practice ka ng sinasabi niya, di ba, ginagaya mo. So you need to practice and study. Ayan kung ano nga ba yung, para kapag nag-audition ka, alam mo yung mga gagawin. Tsaka, keep pushing it, mag-audition ka na mag-audition. Kasi may marami dyan gusto mag-DJ, pero pag may audition, ayoko, natatakot ako. Eh di wala na. So you need to practice it and then learn from it through watching television, yung mga pag-VO and stuff, gano'n. Mga simple as that, pwede mo siyang makuha as experience na magagamitin mo pag nag-audition ka. And kapag nakapasok ka, tada! Dream come true.